entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente. Ikaw, kandidato ka ng distrito mo. Yet, hindi mo alam kung anong mga nangyayari dyan. Hindi mo alam kung anong mga opisina ng gobyerno nandyan. Okay, manamnam araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Okay, ito pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ako, Sara Duterte. Sunog ang anak ni Congressman Abante. Anak ni Congressman Abante sunog kay Sara. Napahiya mga kababayan. Kalain nyo yan? No. Ito, tingnan natin ito. Pag-usapan natin ito, maiksi lang, mabilisan lang. Pag-usapan natin ng mabilisan ito mga kababayan kasi nako. No, nag-attempt pang bumanat mga kababayan. Nako, hindi nakaisa. Napahiya tuloy. Ito. Usapan natin kagad. Ito, galing ito sa News Up to Date channel mga kababayan. At ito, yung isa sa mga parte ng videos na kung saan pumunta si Sara. I think ito kay rally ito ni Mayor Isko Moreno mga kababayan, na kung saan dumalo si Vice President Sara Duterte dito. At ito, nagsalita siya. Binanata niya si Congressman Abante dito. Alam naman natin na bakit nagalit si Sara Duterte dito mga kababayan. Kasi nga, doon sa mga hearing, naman talaga ni Congressman Abante. Di ba? Ang gagaling ng logic niya sa Congress hearings. Sabi niya, hindi ka ordinaryong tao, vlogger ka. Lahat ba ng tao, vlogger? Kalain niyo yan. Ganyan kaganda yung logic ni Congressman Abante mga kababayan. At ito, pakinggan natin ng mabilisan. Ito ayan. By the way, bago natin i-play mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so ito, play na natin. Ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Walang? Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Akala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para pastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Hindi pa. Hindi pa. Antayin mo sa 2028, madam. Antayin mo. Kasi yung tatay mo, kung hindi lang dahil sa pera, nako. Hindi natin pag-usapan tatay mo. Ito. Anong sagot dito ni Vice President Sara Duterte mga kababayan sa sinasabi niya dito na kung saan wala daw naambag si Vice President Sara Duterte sa kanyang lungsod. Nako, natutulog yata itong tao na ito. Anong pangalan? Princess pa pala. Karamihan sa princess mga kababayan tulog kasi.
O kailangan mo pang halikan para gumising. At ito, anong sagot dito ni VP Sara, mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Maiksi lang ito. Brian, next question. Hindi may preliminary investigation ng ayon sa kaso. Kaso na ipinar ng NBI-BP. May schedule na, ma'am. Schedule na preliminary. May 9 and 16. Dadalo ka ba? Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko VP, in order na Ayan mga kababayan ha, tinanong na siya patungkol doon sa sinabi ng anak ni Congressman Abante, mga kababayan, kung ano masasabi niya dito. Ito, pakinggan natin. Opo. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAG namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Last Nasa question. syudad ng Maynila, tinanggalan nila ng budget. Yung anak ni Abante, mga kababayan, plakpakan ulit, plakpakan. Ayan. Narinig niyo ba yung sagot, mga kababayan? Simple lang ito, pag-usapan natin, mabilis nga. Sabi ko sa inyo, mabilis lang itong video, maiksi lang itong video natin, mga kababayan. Kasi nga, anong sabi ni Attorney Princess, mga kababayan, yung anak ni Congressman Abante, wala raw na iambag si Vice President Sara Duterte, kaya nga raw hindi dapat maging presidente. Tanong nga natin sa mga, sinong mga, kung taga Manila kayo, mag-comment nga kayo dito kung anong naiambag ni Congressman Abante sa inyo dyan. Kasi sa nakikita ko, mga kababayan, lalo na sa Quadcom, sa TRICOM hearing, Committee on Good Government, nando naman si Congressman Abante. Anong mga sinasabi ni Congressman Abante doon? Na hindi daw siya onion skin. Pero, pag binabanatan yung trabaho niya, nagagalit. Pero sabi niya, hindi siya onion skin. Siya lang nagsabi nun, na hindi siya onion skin. Ano pa? Yung logic niya. Sinabihan niya resource person, hindi ka ordinaryong tao. Kasi vlogger ka. Lahat ba ng Pilipino vlogger? Di ba? Natatandaan niyo yan? Ano pa ang mga banat ni Congressman Abante? Yung pinapahingi niya ng apology yung mga vloggers na kung saan nagagalit siya. Ano pa? Basta nagkaroon siya ng Cadillac, mga kababayan. Meron siyang Louis Vuitton na belt. Pero kayo dyan, taga Manila, mag-comment kayo kung anong nagawa ni Congressman Abante, mga kababayan, ha? At doon sa Quadcom hearing, nag-preach ito kay PRRD, mga kababayan. Nangwenta pa. Anong Tagalog sa nangwenta na Moyboy? Mag-comment nga ka dyan, mga Bisaya, anong Tagalog sa namoyboy? Namoyboy pa. Kasi sabi niya, nanalo daw sa PRRD kasi daming bumoto sa kanyang mga miyembro ng kanyang relihiyon. Nagalit siya kasi hindi nagpasalamat si PRRD sa kanya kasi marami silang naibigay na boto. Di ba? Kung natatandaan niyo yan, sa Quadcom marami pa. Yan yung performance ni Congressman Abante. Tapos compare niya dito kay VP Sara. Proud pa kanyang anak, itong si Attorney Princess, at proud na proud pa sa kanyang tatay. Ayan, supalpal tuloy.
Oh, supalpal tuloy. Sunog na sunog mga kababayan. At ito, bakit nasunog siya? Kasi sinabi ni Vice President Sara Duterte, oh, mayroon silang opisina ng Office of the Vice President dyan sa kanyang distrito. Di ba? Na kung saan, number one, meron silang public assistance desk dyan kung saan yung mga residente na yung mga nasasakupan nila ay lumalapit doon naghihingi ng tulong. Di ba? Of course, palakpakan natin dyan. Palakpakan natin si Vice President Sara Duterte. Hindi ba niya alam yan? Kasi princess baka natulog pa rin. Walang humahalik. Di ba? Natutulog mga kababayan. Akalain mo, katubatak mo ay hindi ko lang alam mga kababayan anong tinatakbuhan nitong anak ni Congressman Abante. Baka congressman din, baka nag-end na yung term ni Benny Abante kaya siya yung papalit. O ganyan naman talaga yan, di ba? Katulad ni Kimbo, yung asawa niya papalit. O di ba? So eto, posibleng congressman tinatakbo. Hindi ko lang alam mga kababayan, hindi ko sigurado. Kung kayo taga Manila, alam nyo kung anong tinakbuhan nito, i-comment nyo dyan sa comment section. Okay? Pero ito, ikaw, kandidato ka ng distrito mo, yet hindi mo alam kung anong mga nangyayari dyan. Hindi mo alam kung anong mga opisina ng gobyerno nandyan sa distrito mo. Kung hindi mo alam kung anong mga opisina na mga extension office, ano ba tawag dyan? O satellite offices na nandyan sa distrito mo, most likely hindi mo alam kung sinong mga taong pumapasok dyan. Oh, comment kayo dyan. Usually, sinong pumapasok sa mga public assistance desk? Di ba yung mga tao or mga residente nanghihingi ng tulong? Oh, kasi nga public assistance, di ba? Kasi public assistance. Of course, pumapasok nanghihingi ng tulong, hindi namimigay, di ba? O anyat, hindi niya alam. Merong ganyan. Si VP Sara, yung Office of the Vice President, nandyan. So basically, again, hindi rin niya alam na merong mga tao nang hihingi ng tulong dyan. So ngayon, paano mo nasabi na yung mga current, yung time nila ni Mayor Isko, walang ginagawa dyan? Ikaw mismo, wala kang alam kung anong mga nangyayari dyan. At ito, ewan ko lang sa mga taga Manila kung iboboto nyo itong anak ni Congressman Abante. Kung hindi mo alam kung anong mga nangyayari dyan, hindi ka dapat sumakbo. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Oh, nandyan yung satellite extension, public assistance desk kung saan ang office of the Vice President kung saan pwede manghingi ng tulong. Hindi rin niya ba alam na iba't ibang lugar ng bansa merong libreng sakay ng bus? Oh. Kung saan mga residente ng Manila nakagamit niya? Oh. Hindi rin niya ba alam na kung saan maraming residente ng taga Manila at iba't ibang lugar ng bansa mga kababayan ay nabigyan ng tulong sa pangkabuhayan projects ng Office of the Vice President? Di ba? Mukhang natutulog nga itong kandidato na ito mga kababayan. Uy, gisingin nyo nga yan. Well, kayo dyan mga taga Manila, gisingin nyo nga yan. Ayan tuloy, sunog na sunog mga kababayan kay VP Sara. Teritoryo nila yan. Tingnan nyo ha, may home court advantage pa yan. Oh, parang liga nga daw. Oh, ito nga home court advantage nyo. O bakit si Sara Duterte pinalakpakan? Di ba? Oh, anyway, ngayong May 12, titignan natin kung anong boses ng taga Manila. Ewan ko lang sa inyo, kung ako taga Manila, hindi ko ito iboboto. Hindi alam kung anong offices nandyan eh. Hindi alam kung anong pangangailangan ng mga tao, sinong mga nangangailangan.
saan pumupunta, kung mga nangangailangan yung mga tao. Yet, proud na proud ka, tatakbo kasi, naku, ewan ko na lang. Mga kababayan. At ito pa, proud na proud siya sa kanyang tatay. Ano ba again? Ano ba ang ginawa? Oh, na-mention ko na yung iba. Pero ito, tingnan mo. Kung lumalaban si Congressman Abante, mga kababayan, lumalaban siya ng hindi patas. Bakit? Palagi siyang nagtatago doon sa likod ng Congress. Oh, palaging nagtatago sa likod ng Congress. Bakit? Unang-una, bumaba na siya doon sa Congress kasi nasa posisyon siya. Kung ayaw niya yung sagot ng mga tao, hindi pabor sa kanya, or bumaba na sa kanya, ayaw niyang pagsalitain. Kasi may kapangyarihan siyang pumigil dun eh. Di ba? Sasabihin niya, nagsasalita pa ako. Di ba? Hindi lumalaban ng patas. Nandyan nakatago nang bubuli ng resource person. Ikaw bilang anak, proud kasi ginagawa ng tatay mo na ganyan? Kung ako, ewan ko na lang ha. Kung ako, yung anak, naku, pagsabihan ko yung tatay ko. Hindi nakaka-proud yan. Mag-comment nga kayo kung kayo, comment kayo kung kayo ang anak ni Congressman Abante, mga kababayan. Hahayaan nyo ba yung tatay nyo ganito? O tingnan nyo yung picture na pinakita ni VP Sara Duterte dun sa stage. Gusto nyo yun? O, di ba? Kasi ito kasi mga kababayan, proud naman kasi siya na pastor eh. Guided daw siya ng salita ng Diyos, mga kababayan. Pero, ano itong mga pinagsasabi niya at pinagagawa niya? Iniinsulto, binubuli yung mga resource person. Yan ba'y gawain ng isang pastor? Yan ba'y utos ng Panginoon, mga kababayan? Diba? Nag-utos bang Panginoon na kung saan mag-demand ka dapat ng pasasalamat galing sa taong tinulungan mo? Kung talagang may naitulong ka. Yung nangyari kay PRRD doon sa Quadcom. Anong sabi ni Kong Abante doon? Diba? Hindi ka man lang lumapit sa akin, nagpasalamat. Ang daming botong ibinigay ko sa iyo. Diba? Yan may turo. Mag-comment nga kayo dyan, kung nasa Bible yan, yung verse, yung chapter tsaka verse, i-comment nyo sa comment section kung may turo sa Bible ng ganyan, mga kababayan, ha? Kasi yan yung mga pinagsasabi ni Congressman Abante. Yan yung mga pinaggagawa niya. May sinabi din ba na kung saan kung mag-explain yung ibang tao, pipigilan mo. Ayaw mong pagsasalitain kasi hindi mo gusto yung sagot niya. May comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito kay Congressman Abante. Anyway, ito na nga. Sunog na sunog sila. Ewan ko lang. Again, kung ako taga Manila, hindi ako taga Manila, mga kababayan, hindi ko makaboto dyan sa Maynila. Ako, yan sila, sina Abante, sina Chua. Wala, tapos na yan, mga kababayan eh. Yan, parang tumataho lang yan kasi tauhan or bata ni Martin Romualdez. May FLR for later release. Di ba? Well, anyway,
Dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So, kita-kita tayo sa sunod at maraming salamat po sa inyong lahat.